So, hello guys, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Magandang araw or magandang gabi sa lahat ng mga Team Kalingap dyan. Kalingap community, lalong-lalo na sa mga EDC fans, syempre no? Another reaction po ang gawin natin ngayon kasi maraming mga fans ang kinakabahan. So, magbigay ako ng sariling opinion or kuro-kuro or opinion or sabihin natin POV, point of view. Dito sa yung kanina sa live ni Kalingap Rap, pero wala mo tayong gamiting video, no? Bigyan lang tayo ng opinion. Ano bang masasabi ko dito sa sinabi ni Kalingap Rap na about dito sa EDC. Shoutout sa lahat ng mga EDC niya sa mga andyan, no? Pero bago tayo magsimula guys, bago natin simulan ang balitaktakan, suportahan po natin ang buong Team Kalingap. Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rap, Atina Vlogs, Jack Tapia, at sa lahat ng mga Kalingap Reactors, ang Kalingap Charity Vloggers, suportahan po natin. So, ito na nga ang nangyari. Pagkatapos ng live ni Kalingap Rap, marami na nagpo-post sa Facebook about sa EDC, kung bakit ganito ganyan, bla bla bla, etc. May mga bashers daw na natutuwa, mayroon na nang-aasar. Pero ito, huwag kayong masyadong kabahan. Dapat dawakan yung pag-iisip nyo sa mga sinasabi ni Kalingap Rap. Umpisahan na ba natin? Salamat sa mga nag-like and share, no? For me kasi, masasabi ko lang, point of view, so sinabi ni Kalingap Rap na may nagtanong kasi about sa EDC. Sabi ni Kalingap kung may EDC ba? Sabi ni Kalingap Rap, kahit sino naman, dapat kasi, Diyos ko po, ito na lang, no? Kasi ang sinabi ni Kalingap Rap dito, kasi bukas birthday ni Ido, di ba? Kung darating si Viancy, ibig sabihin may EDC. Pero pag hindi darating si Viancy, wala lang EDC. Pag darating, tuloy ang may EDC, malamang. Pero pag hindi darating si Viancy, wala lang EDC. So ito ipaliwanag natin guys. Mandali naman ipaliwanag to. Kumbaga kunting ano lang naman to. Kung may tiwala, kung solid ka, magtiwala ka dito sa Team Kalingap. Yan. Matanong ko lang, unahin natin to sa dito sa point of view na yung mga nag-iisip na hindi darating si Viancy. Pag hindi darating si Viancy sa birthday ni Papa Eds, wala nang EDC. So ito, kadaling isipin, my God. Kayo talaga mga EDC niyan, sige yung fans, basta sabi ko sa inyo, magtiwala lang kayo. Ano namang rason? Bigyan niyo ako ng dahilan, comment down below. Ano namang rason na hindi makapunta ang isang Viancy girl? At bakit ganun bakit ganun? Sino ba yung nag-comment? Kay Kalingap Rap. Ang ganun. Kahit ako si Kalingap Rap, yun din ang sasagot ko. Yun din ang reply ko. O sige, kung ganyan yung mga tanong nyo. Kung hindi darating si Viancy, wala nang EDC. Pero pag darating si Viancy, may EDC. O, ganun lang kadali, di ba? Nakuha nyo na agad yung punto ko. So yun. Ano namang rason? May problema ba ang dalawa? Para hindi nagkalabuan ba? Something like that. May problema ba yung dalawa? I mean si Ido at si Viancy para sa birthday sa isa sa pinaka-importanting araw ni Papa Eds, hindi darating yung kanyang pinakamahal. May problema ba ang EDC? Comment down below kung mayroon. Alam ko wala. Alam nyo rin wala. So, bakit kayo kinakabahan? Diba? Yun lang yun. Madaling isipin. Madaling ipaliwanag. So malamang for me talaga, opinion ko, malamang 100% darating ang isang Viancy girl. Kasi alam ni Viancy girl na isa yan sa pinaka-importanting araw ng kanyang pinakamamahal na si Papa Ed. So bakit hindi siya darating, di ba? Alam ko wala namang problema ang EDC. Wala namang ganito ganyan. About naman sa mga issue, mga bashers na naman, about sa mga naggawa ng kwento, mga story maker na si Ido, may ganito, may ganyan, bla bla bla, etc. Wala naman, di ba? Kung may nagkaroon man ng problema ang EDC, doon sa mga taong nakapalibot sa mga EDC, doon sa mga doon sa mga nasa likod nila, nasa mga gilid nila, yung laging kasama nila, doon yung mga nangyayaring medyo may hindi pagkakaintindihan. Pero ang dalawa, between kay Ido at kay Viancy, wala naman kung narinig na mayroong problema. Diba? So, anong rason para hindi makarating si Viancy girl? At bakit something like na kinakabahan na kayo? Yun lang yun. Pero naiintindihan ko. Understandable kung bakit kinakabahan kayo. Kasi ando na yung talagang mahal na mahal niyo yung dalawa. Yung mga, lalong-lalo yung mga solid EDC talaga, tumatawag na EDC niyan. Ang natutuwa lang dito, alam ko yung mga dalawa, ang natutuwa dito, number 1 bashers, pangalawa yung mga one-sided fans.
Yun. Kasi yan yung gusto ng mga bashers na mapaghiwalay or mapabagsak yung EDC. Na masasira ang pundasyon ng EDC kung anong mayroon ngayon. Alam ko, sulit ang pundasyon ng EDC. I mean, yung pagmamahalan ng dalawa. Di ba? Pangalawa, ang matutuwa dito, yung mga one-sided fans. Yung makaido lang at saka makabiyansi lang. Yun yung matutuwa dito. Yun. So for yung ang mga nanulungkot dito, yung mga solid insit talaga or mga insinyas. Pero ako hindi ako nag-iisip or something like na nakaramdam ng kaba. Hindi, kasi malaki yung tiwala ko sa dalawa Malaki tiwala ko sa dalawa kasi kayo na nga mismo may sabi, di ba? EDC is real, EDC is love. Alam ko namang alam nyo at naramdaman ko namang naramdaman nyo na mayroong something na special feelings yung dalawa. Na pwedeng sabihin natin dito na mahal ni Beyonce ang isang Papa Eds, mahal din ni Papa Eds ang isang Beyonce. So, bigyan niyo ako ng rason kung bakit hindi makapunta si Beyonce sa birthday ni Papa Eds. Di ba? Comment down below kung mayroon. Kasi alam ko wala namang problema ang EDC kung tungkol sa kanilang dalawa. Nagkaroon ng konting issue, hindi naman masabing issue talaga, yung nakapaligid sa EDC, yung nakapaligid kay Ido at kay Beyonce. Pero sa mismong dalawa, kay Ido at kay Beyonce, wala na naman akong nakikitang problema. Maayos naman yung dalawa. Di ba? Hindi nga lang sila laging siguro magkasama, something like that, or hindi na nablitaang lumalabas or nag-date, something like that, gaya before. Kasi alam natin na busy si Kalingap Ido sa kanyang trabaho as a charity vlogger or Kalingap charity vlogger at busy din ang Beyonce sa kanyang pag-aaral. Yun lang yun. So, wag na kayong mag-isip or something like nakabahan kayo. Just relax. Yun lang yan. Kahit ako naman si Kalingap Prab siguro, for example lang kung may magtanong about sa EDC kasi porkit walang ikumo 1 month, halos 1 month yata walang vlogging EDC na kasugito rin, nag-iisip ng ibang mga fans. So sa bagay, naintindihan ko ulit kasi mag-isang buwan nga naman, wala pang vlogging EDC, di ba? Kita ko sa Kalingap Prab, yun sasagot ko. May EDC ba ba ito ganyan? Hindi nasagot ko. Birthday bukas ni Papa Eds. Kung hindi darating si Beyonce, ibig sabihin wala nang EDC. Pero pag darating si Beyonce, may EDC. Yun. So ang natutuwa dito mga bashers, pangalawa yung mga one-sided fans. Malamang ngayon yung mga one-sided fans at mga bashers nangaasar na, baka nagsiselebrate na sila. So yun. Pero malaki ang tiwala ko na darating si Beyonce kasi in the very first place wala akong nakikitang may problema yung dalawa. Or mayroon silang hindi pagkakaintindihan. Masasabi ko lang maayos, okay pa sa alright yung dalawa. Yung EDC si Beyonce tsaka si Papa Eds. Sabi nyo nga nagmamahalan yung dalawa di ba? May promise ring, ganito, ganyan, di ba? Ang isipin nyo na lang kung ano yung mga magandang ginagawa, mga effort na ginawa ni Kalingap Ido at saka yung isipin nyo dito yung mga sinasagot ni Beyonce. For example, may vlog sila na about sa kanilang dalawa, about sa relasyon. May kiss na nga, di ba? May kiss na nga sa pisngi. Mag-iisip pa ba kayo? Magdududa pa ba kayo? May kiss na nga sa pisngi. May kiss pa sa noo. Naririnig na natin sa dalawa yung I love you to, mahal kita. Dito, mahal na mahal kita. Mag-iisip pa ba kayo? Diyos ko po, wag kayong magpadaig, wag kayong magpaasar dito sa mga bashers o sa mga one-sided fans. Kasi sa mga oras na to, nagsasayang nga yung mga one-sided fans at mga bashers, nangaasar sila. Pero ako, malaki tiwala ko kay Ido at kay Beyonce na maayos yung dalawa at walang problema. Advance happy birthday Papa Eds. About naman dito sa mga post ng mga fans na ito ganyan, nangaasar na yung mga basher, yung mga one-sided fans, wa-epic yun sa akin. Yun. Sa akin, opinion ko lang 100% darating si Beyonce bukas sa kaarawan o birthday ni Papa Eds kasi isa yan sa pinaka-importanting araw ni Papa Eds. Ang alam ko pa nga, pakiramdam ko mayroong pang regalo si Beyonce sa kanyang Papa Eds. Tsaka alam ko nung live selling nung nakaraang gabi, alam ko miss na ni Beyonce yung kanyang hobby. Di ba? Ganun lang yun. So, kung may mga asarpan sa inyo, mga insignias na mga bash one-sided fans, hayaan nyo na. Huwag nyo nang sagutin. Yun lang yun. Tawanan nyo na lang. Bukas, pag sa birthday ni Ido, darating si Beyonce, asarin nyo rin. Yung mga taga-ibang bansa, yung parang may saltek, yung taga-ibang bansa, hindi ko nang sabihin kung saan bansa yon.
sabihin natin sa Hong Kong, hayaan nyo na. Kasi alam nyo naman na may mga fan, alam natin na makabiyansi lang yun. May mga fans lang din na makaido lang. Diba? Ganun lang yun. Basta for me, tuloy ang EDSI. Bukas, darating ang isang Beyonce girl sa pinaka-importanting araw ni Papa Ido or ni Kalingap Ido or ni Mr. Alfredo. Darating ang isang Beyonce Ilora. Tama ba yan? Basta Beyonce. Yun yan. Sabi ko sa inyo, yung wag kayong yung iba kasi dyan, nababasa ko sa mga comment. Kasi may nagpo-post may nag-share po sa upload ni Kalingap Rob kahit wala pang 12 hours. So may mga comment doon, may nangaasar na, ganito, ganyan, may nagdiwang na kasi wala na daw EDSI. Diyos ko po, natatawa lang ako sa nababasa ko. Natatawa ako na napapailing kasi yung mga Facebook na tinitingnan ko, may mga edad na matatanda na pero ganyan pa mag-isip, ganyan mga asar, ganyan yung mga sabihin. Sabi ko, bakit ganito sila? Parang nakalabas sa kwadra, parang something like na parang nanibago sa Facebook, dito sa social media, parang mga bata, parang something like isip bata na yung mga basher na ngayon. May mga edad naman. So yun lang, for me guys, darating ang Beyonce girl bukas. Kasi in the very first place, ito lang ang isipin nyo, wala namang problema yung dalawa, di ba? About naman sa issue na ito ganyan, kay Letter M, kasi sino lang ituturo ng mga bashers, mga gawa-gawa ng kwento kay Papa Eds na ganito ganyan, may syuta na, may girlfriend na, etc. bla bla bla. Hindi po niniwala sa Beyonce dyan. Yun lang yan. Basta ang alam ni Beyonce girl, mahal siya ni Kalingap Ido. At alam rin ni Kalingap Ido na mahal siya ng isang Beyonce girl. Sa madaling salita, nagmamahalan yung dalawa, walang problema. Ang may problema dito, yung mga utak ng mga one-sided fans at ng mga basher. So yun lang guys, huwag nating pahabain to. Advance happy birthday Kalingap Ido or Papa Eds. Abangan natin bukas kung ano yung magiging regalo ng isang Beyonce girl sa kanyang hobby. So maraming salamat sa mga nag-like and share. Thank you very much. Wow Life TV. Pabush!